Alright guys, magandang araw sa inyong lahat. Okay, sa ngayon po ako ay ready na mag-broadcast, ready na gumawa ng tutorials regarding graphic design kasi gusto ko rin pong makagawa ng isang bagay na alam kong makakatulong sa kapwa natin, lalo na doon sa mga walang hanap buhay, doon sa mga walang pampaaral, doon sa mga taong gustong matuto ng ganito pero walang means or walang mapuntahan dahil alam naman natin na mahal ang mag-aaral sa mga institusyon, tapos kailangan ng maghanap buhay. So ayun, naisip ko naman na instead na kung ano-ano lang ang gawin, magkaroon naman ng kabuluhan yung aking mga natutunan sa experience ko sa industriyang ito sa graphic design. So sino nga po pala ako? Ako po ay si Victor Gianan. Ano ba ang kredibilidad ko? Hindi ko po pinagmamalaki na ako ay magaling. Ako ay sikat, wala pong ganon. Ako lamang po ay isang anak mahirap din, galing sa probinsya, lumaki sa bukid. Ang tatay ko ay isang magsasaka, karpentero. Tapos ang nanay ko naman ay housewife. Tumutulong lang din sa tatay ko pag pumunta sa bukid para umanin ng aming mga pananim. So in short, maglulupa din po ako. Maglulupa kami lang yung probinsya. So ang kaibahan lang din namin, nagsumikap kami. Kahit ako nakapag-aral lang ng 2 taon, dahil matanda na po magulang ko, hindi na kaya, pinilit na lang, may tuwid, may gapang, na ako'y makatapos kahit 2 taon. 2 taon na drafting course sa Catanduanes State Colleges, may alma mater. So siguro sa aking pagiging masikap, pagiging matyaga at gustong makaahon sa buhay kung ano ako ngayon o nakaraan na mapunta sa ibang larangan. Fortunately, nung ako ay isinama ng kapatid ko from province kasi nagka-tricycle ako doon. After ko makatapos, wala namang hanap buhay. So yun ang isang naging way ko upang ako'y kumita. Sabi ng kapatid ko, anong ginagawa mo? Nagtapos ka pero ganyan ang ginagawa mo. So ayun, sinama niya ako, sabi niya punta ka sa Maynila, sama ka sa akin para maghanap ka ng trabaho, baka sakaling magkaroon ka ng break. So fast forward, ayun, napasok ako sa graphics industry, which is tinatanaw kong napakalaking utang na loob. Ang unang-unang kumpanyang tumanggap sa akin ay ang Topan Graphics. Salute to Mr. Ang, salamat po. At tandang-tanda ko pang sinabi mo sa akin noon nung tinuturuan mo ako. Nasabi mo balang araw mas magaling ka pa sa akin. Hindi ko naman po masabing magaling ako, may alam lang din. Pero siguro masasabi ko na pinagsikapan ko ring matuto. Kaya narating ko to, nagkaroon ng 25 to 27 years experience na 19 dito sa lokal sa atin at 5.5 years sa Singapore. And unfortunately, napauwi lang tayo dahil sa pandemic. Ngayon, dito medyo alam natin yung mga budget ng tao, hindi makapagbayad ng nararapat o naaayon, which is naunawa naman natin. Kumpara nung nasa Singapore ako na maraming budget ang mga tao, may pambayad sa design. So ayun, naisip ko na lang since na wala naman akong ganong ginagawa for designs for now kasi yun nga, yung budget natin dito is hindi naman kayang or hindi pangbayaran sa ganong ano talaga, sa larangan, not unless nasa advertising ka. So naisip ko bakit hindi na lang ako gumawa ng content o gumawa ng bagay na makakatulong sa ating mamamayan. Una, naisip ko to gawin sana doon sa aking probinsya. Kumbaga, yung narating ko, yung natutunan ko sa industriyang ito, gusto ko sanang ibahagi sa probinsya ko, sa isla namin. Magkaroon ako ng isang institutional lugar kung saan ako pwede magturo. But then, ayun nga, bumalik ulit ako ng Manila mula nung nandun ako. Pero siguro naman pag napanood nyo itong videos na to, mapanood nyo yung content ko, sunod-sunod na step by step gagawin ko sa pinakamadaling paraan, hindi by the book, direct approach tayo. Siguro kahit nasaan man kayong lugar, as long as nare-reach kayo ng internet, makikita nyo itong ginagawa ko, tingin ko matututo naman kayo. At titiyakan ko sa inyo na sa bawat minutong ilalaan nyo sa akin, meron kayong matututunan na mapapakinabangan nyo sa buhay nyo. Marami kayong pwedeng pasukin. Pag natuto kayo dito, pwede kayong pumasok sa mga graphic services, kahit sabihin natin sa technical, sa productions,
Pwede kayo, as marunong kayo mag-Photoshop, marunong kayo mag-Illustrator, pwede kayo sa mga print shops, sa gumagawa ng tarpaulins, gumagawa ng silk screen, gumagawa ng mga damit, mugs, and everything. So, ang unang-una lang naman na kailangan matutunan natin is yung application. Ano ang mga direct approach? Ano ang mga bagay na dapat nating matutunan? Yung main na dapat nating aralin. Yun ang ibabahagi ko sa inyo. So, siguro, para matunghayan yung lahat ng gagawin ko, actually, nakagawa na ako ng una yung sa retouching or editing na paglilinis. It's in preparation sa ating mga photos or mga in-scans na gagamitin natin sa ating artwork or sa layout. So basically, ang gagawin ko is step by step na ituturo sa inyo kung ano yung main na dapat ninyong aralin para kayo ay makapag-compose ng isang design. Later part na natin gagawin yung designing part kasi yun medyo kailangan ng matamang pag-iisip nun. Kasi ang kailangan muna natin malaman kung paano gawin itong mga bagay-bagay na to bago tayo gumawa ng main thing. Kagaya yan, yung cleaning or retouching, cloning. Napakahalaga niyan kasi kailangan natin malinis muna yung ating mga gagamiting materials. So pangalawa, paano natin i-extract from the shot yung ating kailangan. Halimbawa, isang bote, syempre pag pinicturean yan kasama yung background. Kailangan natin yung bote lang. Yun ang gagawin din natin. So, kailangan natin matuto paano gumamit ng pen tool, how to cut, or how to extract gamit yung mga ibang tools. Actually, maraming paraan, iba-ibang pamamaraan. Hindi lamang itong paraan na gagamitin ko. Kasi lahat naman valid at pwedeng gamitin as long as yun yung kabisado natin at yun ang alam natin gawin. So, samahan nyo ako at marahil ito na ang tamang panahon upang ako ay magkaroon ng content. May pagpatuloy. Actually, nasimulan ko na ito ng bilang set pero hindi ko lang may pagpatuloy kasi medyo busy nga sa paghahanap buhay. Tapos kulang pa yung aking equipments to do these things. Pero ngayon tingin ko naman magiging makabuluhan ito. Pag hindi kayo natuto, i-bash nyo ako. Okay? Yun ang natin. Yun ang deal natin. So sa ngayon, introduction lang po yun, kumbaga para malaman nyo, makilala nyo kung sino ako. Ako ba ay may kakayahan na may mapupulot pa kayo sa akin. Sagana nag-start po ako 1996 nung unang-unang trabaho ko na napagkalooban tayo mapasok sa graphic industry. At yun na po yung naging karera ko. Ika nga nila, the rest is history after 25, 27, 28 years. So, yun na pong tanungin yung edad ko ngayon dahil ayaw na ayaw kong pinag-uusapan yan. I hate age topic, okay? So, nagsimula po ako sa graphics at ang mga ginagawa namin nun is publications, magazines, mga print at sa dyaryo. Marami akong advertising na nakatrabaho, mga print producers ng mga kaibigan ko hanggang sa ngayon na mga na-servicean din natin nung tayo ay nasa graphics industry. Ayun, at sila po makakapagpatunay na tayo naman ay marunong at may nagawa tayong maraming trabaho. So, ang goal ko lang po dito is maibahagi din kung ano yung experience ko, ano yung natutunan ko, at magiging kapakipakinabang sa bawat tao. Maraming malalaking pangalan dito sa business, mga nasa malls, mga branded names na dumaan din sa aking mga kamay, at meron din tayong mga nagawang print ads sa dyaryo at saka sa magazines na trabaho ng ganyan. Tsaka yung mga posters, yung mga dinidisplay sa mga stalls, sa mga pwesto nila. And then nung napunta tayo sa Singapore, iba naman yung naging larangan. Large format prints naman kung saan binabalot namin ng mga bus, mga trucks, mga trains. Tapos gumagawa rin kami mga interactive na materials or interactive na structures. Tsaka mga mobile showrooms, ayun. So, mas lumawak pa yung kaalaman at tsaka experience ko. Kumbaga, sabi ko nga, sa 19 years experience ko dito sa Pilipinas, nung napunta ako doon, iba pa pala, ibang larangan pa, at mapipiga ka pa. Kaya kung magaling ka dito, pag nag-ibang bansa ka, doon mo masasabi na meron pa pala akong ibubuga, kahit nahirap ka. Hindi madali. Iba ang standards, iba ang kalidad, iba ang timeline, at kung dito sa Pilipinas ang advertising, ang isang print ads or ang isang campaign ay tinatrabaho ng creative director, art director, copywriter, then graphic designer,
marami sila sa isang team just to produce one campaign or isang ads. Nung ako'y nasa ibang bansa, lahat po yun akin lahat. Ako pa yung nagsusukat ng bus, ako pa yung nagsusukat ng mga kung saan ilalagay yung aming ginagawa. Ako pa nakikipag-meeting sa kliyente, ako ang humarap sa kliyente, nag-explain after ko magawa yung draft. Minsan meron pa akong experience na pinakamagandang trabaho hindi ko makakalimutan na gawa doon is yung Daikin showroom na pinakamalaki sa lahat. Na I think wala pa akong isang taon doon. Tapos bigla akong isinalang sa isang widescreen na may meeting ng long table ng puro big boss na galing pa ng Japan at iba-ibang bansa. At sabi sa akin, sige, go ahead, explain your design. So buti na lang ang lolo mo, may konting confident naman sa English kahit medyo barok-barok tayo nung una. Buti na lang yung boss ko dati, nung nasa graphics ako, kinakausap ako ng English. Sinasagot ko rin ng English. So, na-exercise na ako by that time. But then again, I managed to explain everything. Tapos, konting tweaking na lang for the planning kasi mahigpit doon sa structures. So, yun na, sa katuparan naman, nailabas at tumakbo ng, I think, more than 4 years na ngayon. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung truck. And then, nakakatuwa na makita mo na yung design mo is naandun, tumatakbo sa buong island, kung saan-saan pumupunta. And at the same time, nakikita ng mga tao dahil pumapasok sila sa showroom, kung anong arrangement na ginawa mo sa loob, kung ano yung mga kasama sa design mo, dun sa structures. So ayun, nakakasarap sa pakiramdam na yung pinaghirapan mo is nakikita mo na finished product. So ayun, this is just to share an inspirational story na kahit papano, kahit sabihin natin hindi mataas ang pinag-aralan mo or hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, as long as may talent, may skills at higit sa lahat may determinasyon ka guys, pagka gusto mong matuto, pagsisikapan mo. At pag natuto ka, yun na yung puhunan mo. Kasi lagi nga natin sinasabi, experience is better than education. Yes, I agree. But then, I'm not encouraging na no education. As much as possible, kung kailangan magtapos, kung kailangan kayanin, tulungan natin sarili natin. Kung hindi kaya ng magulang, pagsikapan natin. Kasi having a great experience, also you must have a good education. So kumbaga, parang sinasabi ko nga sa aking naging journey, siguro kung hindi ako nakatapos, at least application pa lang, nakalagay na at least college graduate, hindi na ako makaka-apply. Kasi sa simula pa lang sa qualification, laglag na ako. So wala na akong guts para mag-apply. So ganun din, ngayon nga laging diskusyon or sinasabi nilang usapin na diskarte kontra diploma. Yes, nandun naman yun eh. Kung madiskarte kang tao, kahit hindi ka naman nakapagtapos, kaya naman at pwede naman. But then, I'm not encouraging na hindi pa rin mag-aral at hindi magtapos. Hindi ako sangayon doon. Kasi mas masarap yung madiskarte ka na may diploma ka pa. Double impact, di ba? So kahit saan ka makarating, proud kang graduate ka. Pwede ka makipagtalastasan, pwede kang makipag-usap kahit kanino. Confident ka, in short. So ayun, hindi naman usapin na yun kasi marami naman tayong mga successful na hindi naman totally mataas ang degree. But then, saludo sa kanila kasi may narating sila in that way. But then, doon lang ako hindi sang-ayon to encourage people na wag nang magtapos or no degrees at all, diskarte lang. No. Sorry, I disagree. So then, balik sa aking topic. Ayun, ako lamang po ay magbabahagi ng experience at kaalaman na alam ko magiging kapaki-pakinabang sa lahat. So, pwede niyo po akong sundan sa aking Facebook. At once na nai-discuss or naituro ko yung video tungkol doon sa specific na aralin natin, like for example, yung tools, nauna na yung cloning, hindi ko alam kung nakita nyo, pwede niyo pong panoorin o balikan yan sa YouTube. Hanapin nyo lang po yung Ingleserong Bicolano. Doon nyo po pwedeng hanapin kung ano yung episode na ginawa, diniscuss or tinakaw. And at the same time, habang pag napanood nyo na po yun, gagawa naman ako ng
live sa Facebook and simultaneously, hopefully, magawa ko sa YouTube. At para kung mga may questions kayo, gusto nyo panoorin yung kung ano yung technique, kasi hindi lang basta sa cloning, hindi lang basta kino-clone, minsan kailangan hindi patsi-patsi, kailangan malinis. Pati sa pag-drop out, pag-path, kailangan malinis din. So doon nagkakatalo ang isang magaling na designer kumpara sa hindi kagalingan. Kasi yung linis ng trabaho. So doon pala makikita nyo na pag yung tao, yung gilid niyan, yung trace niyan, may mga kitang puti-puti, uneven, doon na yun. So quality-wise, doon nagkakatalo. Okay. So ngayon, after kong tackle yung isang topic, ilalive ko siya sa Facebook. Pwede nyo akong sundan, pwede nyo akong panoorin, and at the same time, pwede kayong magtanong on the spot, masasagot ko kayo kaagad. So at least, direkta natin madi-discuss kung ano man yung katanungan nyo, or either way, pwede rin naman sa comment. Pag halimbawa hindi nyo napanood ang live, pwede kayong mag-comment and babalikan ko, and then isa-isa kong sasagutin yung inyong mga katanungan. So, yun po yung objective kung bakit ako nag-isip na actually marami akong gustong gawin na hindi ko lang magawa may sa katuparan dahil sa pagiging busy din natin. But I'm going to spare a little time to everyone na gustong matuto, na gustong magkaroon ng karera sa larangan na to. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kung ako nga natuto imagine, graduate ako ng college, 2 years course, drafting, no experience of computer at all. Wala naman dun sa school by the time. So unang harap ko sa computer dito sa Manila, inaasar pa kami ng boss ko nun. Pagka medyo pa kami sa harap ng computer, sasabihin, alam nyo ba, may lalabas na kamay dyan, sasakalin kayo. So yun yung nakakatawa. I still remember, it was 1996 and that was 27 to 28 years ago. And I still remember Mr. Am, the guy who had given me the opportunity and chance to be on this specific field in graphics. That has become my career on this industry. So ito na, kung nakikita nyo itong computers na to, way back nung nandun ako sa isang company, sa last company na nagtayo ng studio, nagkaroon kami ng event project sa Sofitel, and may kasama akong photographer. By that time, hindi pa ako marunong, wala pa akong idea sa photography. Ang trabaho ko lang by that time, since graphic designer ako yung nag-i-edit ng mga photos, ako nag-print ng mga IDs ng mga delegates. And then I remember na sabi ko dun sa photographer namin, bro, pa-picture naman. Ayun. Tapos pinicturean niya ako kasama tong dalawang setup na to. Setup ng computer na to. Tapos, nung nakita ko yung picture, nung pinasa niya yun sa akin, sinabi ko sa sarili ko, someday, magkakaroon ako niyan. Yeah. I still remember nung panahon na yun. And this is it. Kumbaga, pag gusto natin, pinagsisikapan natin. Ayun, so nakamit ko naman siya. So meron pa rin akong pangarap, huwag tayong hihintong mangarap, huwag tayong titigil matuto. Laging mga sinasabi, kahit sa mga tinuturuan ko ngayon sa photography, itatakil ko rin yung topic na yan about photography. Again, hindi po ako mahusay, hindi ako pinakamahusay, hindi ako pinakamagaling, hindi rin ako sikat, maraming mahusay at magagaling. Pero ang higit na meron akong puso para magturo. Yun ang aming kaibahan. Kasi nung nagsisimula po ako, unfortunately, napagdamutan din po ako. Yung gusto mong matuto, nagtatanong ka, hindi ka sinagot, and eventually, hindi ka na pinasama nung nalaman na nag-aaral ka ng photography. But then, that doesn't discourage me, guys. Kahit sa larangan ng graphics, marami rin mga nagda-down sa'yo, marami nagsasabing, hindi ka naman ganito, hindi ka naman ganyan, hindi ka naman fine arts, hindi ka naman artist. Guys, kung alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo, push nyo lang. Yun lang ang susi eh. So, ayun nga, may mga pang-down din akong naranasan, but then,
bakit naman yun yung iisipin ko at titingnan ko? I'd rather choose to look for the brighter side and improve myself and prove to them what I can do, which is, it happened. Kahit nga yung boss ko sabi sa akin, hindi ka naman artist. Okay, fine. Ngiti-ngiti lang ako. But then I had proven myself because I did more than 2 contracts, almost 3 in my employer abroad. And napatunayan ko, and nakita niya na I am worth it. Kumbaga, may na-prove ako. Pero actually, hindi naman kailangan i-prove yan sa kahit kanino. Prove it to yourself. Be the best version of yourself day by day, years by years. Huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Gawin mong inspiration yun. And gawin mo siyang stepping stone to prove and improve. Kasi pag inisip mo yun as negative side, it will pull you down, it will pull you back. Hindi ka mag-forward, hindi ka magpo-proceed, hindi ka aangat kung ang iniisip mo yung mga pabigat. So again, my name is Vic, Ingleserong Bicolano on YouTube. Sundan niyo po ako at sigurado may matututunan kayo. Para sa inyo to, lalong-lalo na sa mga walang kakayahan mag-aaral. May magawa man lang akong legacy para sa lahat. Kasi parang ako naniniwala kasi ako pag hindi ka nag-share ng kaalaman o ng knowledge, kagaya ng unang panahon, wala sana tayong masasarap na putahe o recipe ngayon kung ipinagkait nila yun. So, saludo sa mga marunong magbahagi ng kaalaman at sana dumami pa tayo at sana marami tayong ma-inspire na tao na in spite of kahirapan, kailangan tumayo, kailangan lumaban ng patas, at kailangan maging mabuti at lumago para maging maayos ang buhay. Okay? Sama-sama po tayong lahat. Sundan niyo ako sa lahat ng gustong matuto. Kung may negosyo ka man, matututo kang gumawa ng sarili mong promo ads sa Facebook, matututo kang gumawa ng calling cards mo, ng flyers mo, matututo kang gumawa ng iyong advertisement na hindi mo na kailangan mukha. Sorry po sa mga kapwa ko graphic designer and graphic artist, hindi naman po ito makakababa sa kita niyo. Pero, ang gusto ko lang, marami din ang matuto at mabahagian ng kaalaman. Okay? Handa na po ba kayo? Follow nyo ako sa Facebook at sa YouTube. Hanggang sa susunod. Ito lang po muna sa ngayon.